This is the station with the latest state-of-the-art broadcast equipment mula sa mga tao at kumpanyang nagsimula ng FM broadcasting sa Pilipinas. Now they are back to make broadcast history once again. Sumasang papawid sa buong bansa. Ito ang News Radio Nationwide. Balik ta may gala diri sa atong panaguman-uban, serbisyo sa 96.7 Muse Radio Davao del Sur. Again, maayong hapon sa atong masukin tigpaminaw ha. Welcome sa laing edisyon sa atong panaguman-uban. Ug usa ka dakong garbo nato karon sama sa akong gingon kaganiha nga makauban nato, ma-interview nato, makakuha tag mga insights, ang mga komento sa mga panghitabo sa palibot. Ang pinalangga kanhing mayor sa lungsod sa Santa Cruz, Attorney Joel Ray Lopez, makauban nato. Attorney, former Mayor Lopez, maayong hapon, welcome sa atong programa. Maayong hapon po, Lowell, o maayong hapon sa tanan natong mga tigpaminaw sa kinatibukang probinsya sa Davao del Sur, labi na gyud sa atong mga pinanggang mga katawhan pod sa Santa Cruz. Yes, sir. Thanks for the opportunity, Well. Thanks Yes, for the yes. opportunity. Daghang salamat, sir. The honor is mine sa ato ang kwan sa pribilehyo nga gihatag nimo nga ma-interview ka namo. Mayor, wala na ka sa politika but still you're very visible diri sa Santa Cruz. Yeah. Kumusta man? How are you enjoying? Yeah, I am retired but I am not still tired. So, So, may nasa gibisihan karon sa usa ka Joel Lopez. Ang akong gamay nga pagkaabogado, I am practicing my law, and then of course tabang gihapon sa atong munisipyo as one of the mga marag matawag natong advisors for sa local government, of course under the leadership of Mayor Tata Sala. Mayor Lopez, second term na sa atuang mayor karon, Mayor Tata Sala. Kung ikaw isip, former mayor isip, residente sa lungsod sa Santa Cruz, kumusta ang imuhang assessment sa iyang performance isip mayor sa atong lungsod? Yeah, it's really unprecedented. I would say unprecedented kay of course with due respect sa mga mayors, of course ako mo niagi po. Yes. I've been the mayor here for dugay-dugay yun for 18 years, and akong nakita nato, makita man nato, di man nato malimod, we can see it physically, we can see it na dili lang sa istorya, it's really a fact nga ang nahimo sa atong mayor Tata lisod matupngan. I don't even say nga, I cannot even sa maski dugay-dugay man pud natong nalibot ang tibuok, halos tibuok mga lungsod sa Pilipinas, walay nahimo nga sama niining gihimo ni Mayor Tata diri sa Santa Cruz. In terms not only in terms of infrastructure, but in terms of other aspects of local governance. Isa sa mga klaro nga performance na himo ni Mayor Tata Sala kining government center sa lungsod sa Santa Cruz. Kumusta unsay reaksyon nimo sa nakita nimong dakong kabaguhan ani? Wala ko kakita sa ubang dili ni mahimo sa ubang mga lungsod sa, I mean, even probably entire Philippines. Kan diri ra ko nakakita nga aning nahitabo sa tulo lang wa pa gani 5 ka tuig, mga more or less kuan pa lang sa paritata, no, 4 ka tuig pa lang. And imagine halos na-develop ang government center diri sa katong yuta nga 7 hectares kani atong napalit panahon nato, of course with government funds, na na-develop kayo. Og dili lang gani kana karon ang nahitabo, there's even a plan nga mahimo na pud nga tourism attraction ang Santa Cruz by, of course, katong plano nga gwapo kayo, at least na visual na istorya naman ni Mayor Tata sa moa ang plano. And then ang ako pong masulti gyud diha, Will, no, ang nahimo pod nga marag dili gyud lisod matupngan ang nahimo ni Mayor Tata
kining in terms of sa edukasyon. Mhm. We have been dreaming it nga unta ang Santa Cruz makabaton og usa ka kolehiyo. Mhm. Usa ka kolehiyo aron ang atong mga kabatan-unan nga gusto mo eskwela o kolehiyo, college, Mhm. dili na kinahanglan matupag Davao, di na kinahanglan matupag Digos. Mhm. And that dream came true sa time ni Mayor Tata. Have you envisioned it before sa unang Yeah, panahon? yeah, Giplano ba nimo ni? Yeah, we actually kutob lang gyud mi sa plano. Mhm. Wala gyud ma-implement. Mhm. Kampari Tata, kita nato 4 years lang siya na-implement gyud. Mhm. So, thanks to Paritata, Mayor Tata, and dako kayo dako pasalamat ang mga katawhan sa Santa Cruz Mhm. sa You sabi give na- value to that education ang local college. Nga noon sa kaimportante ba sa usa ka lungsod nga doon na siya kaugalingong kolehiyo. Ingis lang nga, na may Digos, na may Davao, nga Yeah. kinahanglan man gid dire. lahi man well kay ang uban taon mga kuan ra ba yan ra ba kani mga lungsuranon Santa Cruz kasagaran. Mhm. And og sa Pliti pa lang daan magpalis-lisod na labi na karong panahon na. Mhm. Pliti pa lang daan, how much more sa pagbayad pa niya sa tuition, Mhm. sa mga gastuhonon sa pag-eskwela. Mhm. So it's really something ang edukasyon. In fact, that's the greatest kind of development. Sa akong tanaw, the greatest form of daghan ang developments nga atong ma-envision Mhm. nga mahimo sa usa ka munisipyo, but the greatest form of development as far as I'm concerned is the human development. Mhm. Paglambo sa tao mismo. Mhm. Unya ang edukasyon mo usa sa pamaagi nga mulambo ang tao sa iyang kaugaling pagkatao. Mhm. Kay ma-equip siya nga mahimo siya makatrabaho siya, mabuhi niya ang pamilya. And as a person, ma-uplift niya ang iyang pagkatao sab. No? Mhm. So that's the greatest, I believe that's the greatest kind of development, human development. Grabe ang epekto no sa isa ka pamilya nga dunay makapahuman og kolehiyo. Yeah, that's something. Mhm. Sabi na sa ato ang mga ginaya mga Pilipino. Mhm. Something dili madunot, dili makawat sa imo. Mhm. That's already there na maka-eskwela ka, makakuha kag skills sa imong pag-eskwela. Mhm. Magamit na nimo, and then that's not dili na siya mawala. Dili makawat. Murag Lagi uwa siya- ko masayop, mga 800 na yata ang Yeah, mga estudyante ana dagan karon. na. And still growing. Yes. Still growing. And that's 800 families looking for a brighter future, Mayor. Yeah. And this is back up also, of course, with some other assistance like ang atong scholarship program dai dako. Yes, yes. Dako man. And I think mga 20,000 ata ang 20,000 per student. Per student. Yes, yes. 20,000 plus pagani. So that's something, Mhm. especially for sa labi na karong panahon na well. Mhm. Lagi nga nagpalit karon panahon. ang panahon. And importante gid siya, Mayor, tungod dili man tanan diha sa atong kolehiyo mag-eskwela na magiuban nga gawas sa kurso nila Oh, ang ilang so, gusto. So yeah. at least nagihapon ang LGU Tabang gihapon. mutabang gihapon, di ba? Yeah. Because I think the scholarship is will cover dili lang estudyante diri sa ato ang kolehiyo, Yes. but even sa mga sa Digos, sa Davao, Yes. as long as they will qualify. As long as residente gid siya. Residente Santa Cruz. Yes, yes. And isa pa sa na gina-mention pirmi karon kanang lingap program ni Mayor Tata Sala kanang medical bills, hospital assistance, no? Yeah. Even ikaw naka-appeal Makabil ko na sa akong mga kuan pod, mga mga suod pod kuan pod nato nga magpatabang pod sa tuwa, then I will always refer it to you, to Mayor Tata. Yes. And they were actually they were catered to na kuan gyud, no? Dako kay tabang, imagine kadagko na mga 50,000 o 100,000 pag itong uban. So dako daghan gyud ang natabangan. Unsay nakita pa nimo Anis paglantaw nimo sa hinaharap pa attorney with ingani kapaspas nga development asa padulong nga Santa Cruz, attorney? I think Santa Cruz is it is gearing towards cityhood. Well, I think that's ang panahon, well, I think it's the right time and it's right time and the ripe time. Right time, saktong oras, Unya hinog na po. hinog sa panahon. Kayo. Mhm. On the ground daghang kay itang basis, no. Santa Cruz sa iyahang pagkakaroon nga industrial center sa Davao del Sur has been contributing not only in terms of millions sa atong national coffers, Mhm.
sa provincial government, Mhm. sa labi na gid sa nasyonal, no? Kay ang contributions sa atong Santa Cruz nga industries dito sa national government, sa akong nahibaw-an, and this being confirmed by mismo sa atong taga-treasury o Mm. taga-accounting Mm. division, it's already in the terms of billions of pesos, no? Mhm. In terms of billions of pesos. Mhm. Imagine na lang, ang one of the industries, no? One of the industries nga po masayt nato is San Miguel Brewery. Yes. Isa lang Brewery. brewery lang ha, Beer lang. beer lang ha. Mm. Ang tax siguro ani sa national government nga Mm. gibayad during my time sa akong time sa una 1996, Mhm. 97, Mm. so gud nilang bayad. Ang ilang ginabayad kaniadto is about nagtag 500-600 million a year. Okay. And these are kuan man ni, well, mahal man ni nga taxes ani kay sin tax man. Yes. Liquor marag considered man ni nga liquor. So Yes. dako gyud ang tax ani unya, imagine katong panahon na pilay presyo pa sa beer atong panahon ng Mm. 96, Mhm. 95. Mhm. Karon siguro na triple na to, na 4 times or 5 times na ang presyo. So that will also mean additional taxation. So kana pa lang sa beer daan, ang beer siguro I think kaya siguro mga 2 billion or mga billions na ang tax ana. Mhm. And another billions po is the importation kaning mga atong mga depo diri, these depots nato diri, na mga daghan man tag depo diri, na Yes. Shell, Sea oil. na Sea Oil, na Napin mo. Petron, unya Mm. na upcoming karon kang Losyoko, Yes. big one of the biggest na siguro kay Mhm. 19 hectares. I think ang Sea Oil sa akong nahibaw-an is in the terms also of billions of pesos. I Mhm. mean in custom duties. Mhm. Custom duties is import tax. Mm. Mag-import sila og oil, mubayad sila og tax. Mhm. So billions gyapon na siya, billions. Mm. And s- ma- kadaghan-daghan pa sa mga factories, Abuetes, Yes. sa coal plant, hydro, napaiuban nga mga factories of San Miguel, na Mhm. Baker, na Coco Dabao, daghan Mm. kaayo na sila. So kana pa lang duha ka industries nga akong gisite, ang na-contribute sa kanang duha ka industries sa national coffers, Mm. national government, was already in the terms of billions of pesos. Siguro dili na mobaba sa 3 to 5 billion Mhm. kada tuig, kada tuig. Yes. Yes. So ug ato ng kwintahon sa internal revenue allotment nga nadawat sa Santa Cruz Mm. kada tuig pod, Mhm. karong tuiga ata, more or less ang nadawat sa Santa Cruz lang is 500 million. Yes. So medyo dili gyud kaayo proportionate gani, no? Mhm. Kung atong basihan ang ikumparan ikuan nato ba, atong i-base pod ang na-contribute sa Santa Cruz industries ngadto sa national government. Mhm. So 500 million a year in terms of internal revenue allotment ang nadawat sa atong munisipyo gikan sa national government. Mhm. But in return, ang nahatag sa atong industry sa Santa Cruz dito sa national government is already in the terms of billions of pesos. Yes. So mao to ningon ko, it's right, it's very justifiable. Mhm. Very justifiable kaayo nga ang Santa Cruz pod unta mahimong syudad. Mahimong syudad, and hopefully under the leadership of Mayor Tata, this will come true. Mhm. Sir, dunay mga lakang, whether Mm. we like it or not, tug-an tinuod, 'di ba? Ang provincial government dunay mga lakang, Mm. nagahimo pod sila ilahang mga propaganda nga pagpasabot kunuhay sa mga tao nga dili makaayo para sa mga taga Santa Cruz nga mahimo tang syudad. Unsay reaksyon nimo ani, Mayor? Of course, with due respect sa ilang opinion, I think they have their opinion, but I believe nga dako kay matabang ang cityhood sa Santa Cruz, because in the terms of internal revenue allocation, IRA, Mm. nga mahatag sa Santa Cruz, I think kung mahimong syudad ang Santa Cruz, ang iyang internal revenue allotment nga butang 500 million a year, possibly na times the less is times 2. Mm. It could be even times 3. So Mhm. kung i-times 3 nimo, that's 1.5 billion. Yes. So dako kayo siya og tabang, not only sa ato ang income diri sa Santa Cruz, but even sa mga other services unya nga ma-deliver sa atong munisipyo with that amount of a budget. Dako Unsa gikabalakan sa provincial government nganong
ginababagan o di sila uyon nga mahimong syudad ang usa ka lungsod? I suppose, of course, with due respect sa ilang opinion, I think one of the very obvious reason there is that siyempre makuhaan naman I think Santa Cruz contributed sa national sa provincial government siguro na ay mga 200 million a year Mhm. sa iyahang share sa kanang realty tax. Yes. Mihoras. Kung kining ang Santa Cruz mahimo ng siyudad para sa Digos, ang katong i-share sa Santa Cruz dito sa provincial government kung munisipyo pa siya, mawala naman 'to. Kay Mhm. ang Digos ang Santa Cruz mahimo na nga siyudad Mhm. na ano mahimo naman ang katong iyang share dito na totalan sa iyaha, di na siya mo share sa province kay mahimo naman siyang component city. Mhm. But So, would that be a good reason, valid reason nga imuhang pugnan mm, ang pagkasyudad sa usa ka lungsod? mm, I don't think so because that's not fair for Santa Cruz residents also. Mhm. That's and Santa Cruz, the growth of Santa Cruz to cityhood will also affect the entire province eventually. Mhm. Kay siyempre pag ma-city na, imagine Santa Cruz is industrial center. Daghan naman gani pod ang na-cater sa Santa Cruz nga taga Yes. ubang munisipyo. Mhm. With more reason unya nga makatabang nagdako pod kay ang Santa Cruz as a city. Mhm. Kay siyempre dako nag-income, Mhm. daghan nagmahatagan nga benepisyo. And ang mao to akong giingon lagi it's a right time, it's a ripe time and it's really very justifiable kaayo. Naga ni istorya Attorney Joel Lopez nga ingon sila dili pa daw karon ang saktong panahon. So kuha sa imong ginaingon nga hinog na. Ang akong Hinog na pangutana kaayo. balik sa ila attorney, kung dili pa karon, Kano sab- kanus Yeah, hinog na kaayo. we are Hinog na. celebrating 141 years. Yeah. Should we wait for another Yeah. 141 years? Yeah, and our municipio well is the mother town. So maluoy pud mo sa inahan sa tanang lungsod sa Santa Cruz Mhm. nga ug ma-city siya dako kaayog matabang sa mga katawhan. Mhm. Of course, understandable man na sa probinsya, but there are other ways to also to help Mhm. sa probinsya. Pwede mo magtinabangay unya ang munisipyo ug ang probinsya. Mhm. Not of course understandable na kay siyempre makuhaan sila 200 million Yes. sa year sa ilahang income from the Mihoras. But as I have said, it's really very justifiable. Mhm. Attorney, dunay rekisitos isa sa para sa Kongreso katong mangayong opinion di gikan sa provincial board Yeah. mahitungod aning sitihon. It is not wala gingon dito nga dapat pabor o supang opinion lang. No? Yeah. So ang mao nga resolusyon gipadangat dito sa sangguniang panlalawigan pero wala nagiagi pa kini og komite gidiretso sa plenaryo o gibotohan sa almost all board members nga supak sila nga mahimong syudad ang Santa Cruz. Isa lang ang ning abstain si board member Erwin Llanos lang tungod lagi ang iyahang argumento ato sigurong paminawon sa ang LGU Santa Cruz sa ilahang argumento kung ano sila gusto mahimong syudad. Pero wala man nato na nakita wa na nila gihimo diha-diha dayon ilahang gipatay dayon ang maong hangyo, maong resolusyon nihatag dahil sila negative. Represent, gipatay dahil nila. Isip residente sa Santa Cruz, unsay nabati nimo sa actuation sa atong mga board members? Personally, I would say it's not very fair, no? Mhm. Especially for sa mga katawan sa Santa Cruz. Kung outright wala gipaminaw ang katarungan, Mhm. medyo dili pod siya maayo, dili siya justified kaayo kay siyempre og sa kuan pa sa legal parlance why due process? Yes. Wala due process. Mhm. So ang gwapo unta good is that kind of a system where you also would listen to all sides. Mhm. And then diha pa unta mo come up og resolution opinion. Mhm. Kanang problema o siguro ang ilang katarungan it will mean taxes increase. No, that doesn't follow that way kay Mhm. ang taxation sa cityhood
unya magdepende man na sa atong local government, sa atong sanggunian. If we will not change sa ato ang tax code, then how can there be increase unya sa taxes o dili ipa-increasean pud sa local government? Yes. That can be done also. So the fear nga kanang mo increase ang taxes, it's not true. Yes, It's not true attorney. Kaya legal. mo po na ilahang not true. ginapanghatlo karon sa mga tao. Hindi na Sa tinuod. ilang mga vlogs, kung sila mga dili pagi pwede, maluoy ta sa mga tao sa Dili Tacloban. man. Usa ka ang buwis. Tinuod ba ni? Dili na siya pwede because ang buhis na to sa local government is based on a tax code sa munisipyo. Kung dili usabon ang tax code, kung dili i-amend, dili increasean, unsa may mahimo, you cannot collect what is not found there in the tax code. Kung dili maura to siya, maura gyud i-kolekta. So I think there's even I think Mayor Tata said nga, and even the look at to mga legislators, ingon sila nga kung pwede na i-moratorium muna. Status quo na. As is una ang tax code, wala una increase, especially at this point in time nga naglisod ang atong mga katawan. Yes. So it is not really true nga kung mo city ka automatic pud mo increase ang buhis dili na siya mao. Because ang collection sa taxes is based on the local tax code. Nato diri sa atong mga local taxes. At So- least naklaro na nimo, attorney. Kung po yeah. ginagamit nilang issue. So it's not really a correct kayo nga line of thinking. Pag mo city ang usa ka lugar, mo increase pod ang iyang tax. It doesn't run that way. I-amend ang tax code. Yes. Kung i-status ko ang tax code, how can there be increase sa collection nga i-collect sa atong mga taga-treasurer's office kato man pong naa dito sa tax code. Yes. Otherwise, they are liable. Pero mo gina to, granting for the sake of argument, musaka. Pero di ba makuha ra gihapon nato na ang pagsaka tungod sa pondo nga makuha po nato gikan sa nasyonal. Kung mo develop ng atong lugar, Yeah. mula po ang trabaho, ang bayad, ang sweldo, musaka, ang suhulan, ang mga Dito. produkto maayo na og kanang Serbisyo. Serbisyo. Mas daghan ang maserbisyuhan, mas dako ang matabang sa mga katawhan in Yes. terms of services. Makaya na nila Yeah. bayad og buwis, pero sa pagkakaroon, dili kiningon nga halimbawa na syudad ta karon ug Tuma- mataas na buwis. Dili na siya automatic. It's Oo. not automatic. It would be based on the tax code. So, walay status ko ang atong local tax code, then walay increase sa buhis nga mahimo. Why collection sa buhis nga increase? At least naklaro na gikan mismo sa kanhing mayor, 18 years mayor sa Santa Cruz, abogado. Abogado man po to isa ka nagstorya kaniadto. Natanaw ninyo di ba nga ingon siya, ayaw kay musaka ang buwis. O karon gipaklaro pod sa How can, usa ka Attorney Lopez. of course, with your respect sa iyong opinion, but Yeah. you cannot just increase automatically kay they have to amend the tax code. Yes. Kung dili gusto ang LGU, dili po na Kung pwede. musaka. Oh, dili sa. Di ba? And na po din ma-public consultations. Inaapod yun na, oh yeah. Di ba? Should be. Mayor Lopez, you think this will be a political issue in the coming election kung dili pa mahimong syudad ang Santa Cruz before the next election in 2028? Usa ni ka mamahimong political issue diri sa tuwa? Most probably because ang atong mga katawhan po sa Santa Cruz nga naghandom pod nga mahimong syudad kay para ang Santa Cruz kay para ubay-ubay na pud ang matabang makuha natong tabang dito sa national government. And this tabang nato nga makuha sa national government ma-convert man pud ni into good and other improved services o niya. Dugang nga serbisyo, dagang maserbisyuhan, and then even sa mga empleyado na daan. Ang sigurado mo increase ang empleyado, ang sweldo sa empleyado, ang mga sweldo sa ato mga barangay officials, then mga barangay functionaries. So mao na mo automatic increase kay mo mo kuan man. Mo taas naman ang category sa di naman siya munisipyo, syudad naman siya. But not taxes, not taxes. Yes. Mayor, diri sa ato ang level, gusto ta mahimong ang syudad. Pero galibot suroy magyapon ka sa mga kabarangayan, nagyapon kay makahimamat yung ordinaryong tao. Kasi hiring ni mo dito, okay good sila ang syudad ng Santa Cruz. Majority okay good, especially kay ma-explain man nato og maayo pud sa ilaha katong sa ato maistorya nga ang Santa Cruz ang ngayon na gid na syudad. Kay dako tag makuha nga tabang sa national government, it would also mean nga dako ang matabang nga maserbisyuhan, dako ang serbisyo, daghang maserbisyuhan sa atong mga katawhan in terms of punya additional nga era nga gikan sa national government. Imagine bangod na will, maka 500 million karon.
So i-times 3 na nimo, Yes. 1.5 billion. Imagine halos matriple ang imong income. Mhm. And this will in turn be delivery of services nga dugang pa sa atong mga katawhan. Siguro ang atong ang scholarship na to madaghan, mapa-improve pa ang atong assistance sa augmentation sa atong assistance sa education, sa health, daghan kayong kuan sa mga mag-uuma. So daghang dako man na kayong amount nga madugang. So daghang kayog posible nga matabang nato sa atong mga katawan. Panahon nga pagpangampanya na moabotay eleksyon Mayor Lopez nya mangampanya ang usa ka kandidato pero panahon nga nanginahanglan ta sa ilang suporta sa City Hall nya sila supak may epekto sa ilahan kung sa ordinaryong katawhan. Mas na tanong ako na agyod, especially kung ang pagsupak is not justifiable. Yes. Kung wala man lang gay paminawa ang katarungan sa atong munisipyo nga anong kinahanglan nga anong maayo nga mahimong syudad, kung diretso outright dili pod maayo, dili maayo. So it has to be it has to be the side of the municipality mayon tato og gipaminaw pod una mo desisyon, and then wa pa magutong both sides then timbang-timbang og maayo og asa gyud. But I think for all intent and purposes, ang ayan na gyud sa I have said, it's right time, it's ripe time. Hinog na o ang ayan na gyud kayo. Tugay na gani unta. And mo lagi ginaingon nato nga ang Santa Cruz importante pud kumbaga sa histo tatag politika. Di ba? Ang boto sa mga taga Santa Cruz is very important alang sa mga provincial officials nato. Tama? Yeah. Importante pod kayo kay imagine Santa Cruz, I think karon ang ang botante Santa Cruz maapit na siguro mga 80,000 more or less, 80,000. So we are next to Digos. We are next to Digos. More tanaw na kung next sa Digos. O kita gyud ang sunod sa Digos. For Davao del Sur kita naman kay we are bigger than Bansalan in terms of electorate. So unsay itambag nimo sa mga plano magpapili diha sa provincial government nato with regards to handling the issue of City Hall sa Santa Cruz? At least naman maski at least paminawan pod unta ang side sa atong lungsod nganong ang gusto na siya mahimong syudad. Paminawan before deciding on it, paminaw sa og maayo ang mga katarungan. To just dismiss it outright, medyo I don't think it's fair. Kana lang, at least klaro, no? Attorney Lopez, wala man tayo kung oras, mangayo kong mensahe nimo sa katawhan sa Santa Cruz o sa kinatibukan Davao del Sur. Asa ato mga pinangang katawan sa Santa Cruz, again, salamat kay Abuel sa panahon, salamat sa Ginoo sab sa iyang gihatag nga kahigayon na nato nga hangtod karon naagyapon ta sa kalibutan. Og alang sa itong mga katawhan, no, akong gihangyo nga sa panahon karon nga medyo lisod ang mahal kayo ang palaliton, I think resiliency ang mga Pilipino, kita mga taga Santa Cruz, makaantos man ta. Og kinahanglan gyud mo antos kay nay mga pagsulay sa kinabuhi labi na karong panahon na. Og unta mahimong syudad ang ato ang lungsod, mas dako kayo ang matabang sa atong lokal nga kagamanan sa atong mga katawhan diri. And for the fifth atong ubang mga kaigsunan sa Davao del Sur, atong ginahangyo, we hope nga masabtan po nila ang atong panlantaw sa atong lungsod Santa Cruz ug nga labi na sa atong mga sa provincial nato nga mga officials nga unta paminawon pod ang hangyo sa atong lungsod nga unta matabangan aron mahimong syudad unang kalambuan sa Santa Cruz, kalambuan man gihapon na sa probinsya sa Davao del Sur. Kay although syudad na ang Santa Cruz, is still part of Davao del Sur. Yes. And Santa Cruz is the mother town. Pinaka inahan sa tanang lungsod, Santa Cruz. Ang Santa sa Davao del Sur. So hinautang masabtan nila ang kausa sa unta nga gipa isiugdahan gani sa atong
atong local government under Mayor Tata, and na-sponsoran naman ni Congressman Cagas. No? Yes. And thank you, Congressman Cagas, for Attorney John Trasic Cagas, for sponsoring the bill, no, for the cityhood of Santa Cruz. You are helping our municipality a lot. No? Salamat kayo, Dong. Lastly, Mayor Lopez, maingon ba nato nga mura ni slogan sa bangko ba nga ilawom sa pagdumala ni Mayor Tata Sala, ang Santa Cruz is in good hands. Of course, it's very evident. It's very evident. Ang gihimo ni Mayor Tata sa atong lungsod Santa Cruz, sobra-sobra na gani kayo. Even mga sa personal na gani kayong tabang usay. Daghang personal nga tabang. Not only official help, but even personal help niya gyud. So, Are we expecting a political comeback from Attorney Mayor Lopez? relax na kuel kay I have nano kay pagkumangkon po din ha. Nga I think she is doing well. Si attorney as a abogada man po na, Attorney Sharman Lopez Mole, no, and karon naaman siya din ha, and she's doing good, and that's isa lang na diha sa mo. So, but makatabang ko, I can also help, no, in a way. Not necessarily in terms of in terms of kanang pangalagad yun sa kay gobyerno, kay naman ko ana. So I can still be of help siguro in a way, in a little way, in the humble way that I can. Okay, daghang kayong salamat. Former Mayor sa Santa Cruz, abogado, Attorney Joel Ray Lopez, sa panahon nga imong gihatag sa ato ang programa. Makauban ka namo, it's a pleasure, always an honor, exchanging inputs kanimo. Daghang kayong salamat. Yeah, it's my pleasure, well, that also I can nahimo kong guest ni mo diri sa programa. I think it's bago pa kaayo nga Yes. bago pa kaayo Muse Radio. So it's good nga naghatagan tag higayon. Thanks for the opportunity. Yes. Thanks God for the opportunity. Okay. Standby mo, balik ta pag mas pipilang mapainom. Sorry.